Hello, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Panibagong araw at samahan nyo na naman kami sa A Day in Your Life dito sa Pilipinas. Alas 7 pa nga lang to ng umaga pero eto nga't nakaligo na nga kami at nakabihis. Etong araw din kasi ay pupunta nga kami ng Manila. Sakto nga lang din yung dating namin at buti na nga lang hindi pa nakaalis yung bus. Kundi mag-aantay siguro kami ng matagal. At dahil coding naman yung sasakyan namin kaya nag-bus na nga lang kami. Wala pa nga ganong pasahero itong bus na to kaya naman napareserve pa nga namin ng upuan si Mami. Sinama nga rin pala namin si Maming para nga may magbantay kay Zane. Alam nyo ba, hindi pa nga nakakalahati yung biyahe namin pero nahilo na nga ako dyan. Buti na nga lang at may dala nga akong inhaler. At dahil maaga naman kaming nagising kaya naman nakatulog nga lang si Zane sa biyahe. Nung medyo malapit naman na kami, ayan, nagising na nga din siya. Dumiretso na nga rin kami dito sa hotel na pag-i-stayan nga namin. Isang gabi lang naman kami dito at pagpasok mo, ito naman yung makikita mo. May cabinet dito sa may gilid tapos may pa-free water nga rin sila. Bali, dalawang higaan nga pala yung ni-request namin dito sa isang room. Dahil ewan ko kay Maming at mukhang takot nga siya mag-isa. Kaya naman kasama nga namin si Mama dito sa room. Bali, eto nga i-room tour ko nga muna kayo dito sa aming room. Meron nga pala silang maliit na ref at may laman nga rin yung ref nila. Pero hindi nga yun libre at eto naman yung CR nila. Dito nga pala kami sa Miramar Hotel nag-stay. Malapit lang kasi dito yung US Embassy. Tatawid ka lang tapos kailangan mo nga lang lakarin ng mailang minuto. Kaya din pala kami bumiyahe pa Manila dahil nga interview na nga rin namin. So yun nga, dahil hindi naman kami kumain ng aming lunch dahil ang alam namin may stopover pa. Yun pala wala na kaya naman pagdating nga namin ng Manila, gutom na nga kami. At dito naman kami sa Chowking kumain dahil malapit nga lang to sa hotel na pinag-i-stayan namin. Pagkatapos naman namin kumain, bumalik na nga rin kami ng hotel. Fast forward kinaumagahan, kailangan na nga namin pumunta ng US Embassy. Maaga nga rin kami nagpunta ng US Embassy dahil maaga nga rin yung interview namin. Di nga pala pwedeng magdala ng cellphone doon at maski nga yung bag namin ay iniwan na nga rin namin sa kapatid ko. Tapos si Zane naiwan nga rin siya kasama nila Maming at ng kapatid ko. Di kasi nila pinapapasok ang toddler dahil hindi naman siya may interview. Ang balak talaga namin, iwan na nga lang namin si Zane sa probinsya. Pero hindi ko kasi kayang iwan yung anak ko. Baka kasi mag-iyak tapos hahanapin nga kami. Kaya sinama na nga lang namin siya sa Manila at kasama nga namin si Mami. Baka din kasi hindi ako makapag-concentrate sa interview kapag hindi namin sinama si Zane. Habang nasa US Embassy naman kami, eto pinalaro naman nila si Zane dito sa may Luneta Park. Nung umalis na daw kasi kami, hinahanap na nga kami ng anak namin. Kaya naman nilabas na nga lang daw nila. Ang saya nga din namin dyan ni Daddy dahil may maganda nga kaming balita. Naging smooth naman ng lahat, tapos pagbalik naman namin ng hotel, may binigay namang flower yung anak ko. Nag-checkout nga rin kami agad, tapos dumiretso na nga rin kami dito sa SM Manila. Nagmerienda na nga lang kami ni Daddy dahil hindi nga kami nakapag-almusal. Pagkatapos nun, bumili na nga rin kami ng tsinelas ni Maming. Medyo nagmamaktol na nga rin etong batang to dahil na rin siguro inaantok o kaya naman gutom. Kaya naman kumain na nga lang kami dito sa may Razon. Nagmamadali pa nga kami dyan dahil baka maiwan nga kami ng bus. Sakto naman at hindi pa nga umalis yung bus na pinareserve nga ni Daddy. Pag-uwi naman namin ng probinsya, dito na nga kami natulog sa Busila. Nakakapagod din kasi yung balikang biyahe. Kaya naman hindi na nga kami nakauwi ng Solano. Sobrang inaantok na daw kasi si Daddy at hindi na nga daw niya kayang mag-drive. O siya, paano, yun lang muna, sa susunod ulit. Bye-bye from day, wow, for a face to pour.